Si Manalo, magpaparali. Gagamitin niya ang kanyang mga alipin o slave para magkaroon po na tinatawag na rally. Ang rally po, ang motibo, transparency. Ito pong transparency, iniugnay niya sa gobyerno. O ibig sabihin, si Manalo tinuturuan niya ang gobyerno na magkaroon po ng transparency. Kaya magsasagawa po sila ng rally. Balita ko, 3 araw. Kung tutuusin, kung susundin natin ang batas ng gobyerno, si Manalo lumalabag siya sa batas na separation of state and religion. Kung susundin natin, si Manalo ayaw naman sumunod sa batas . Mamaya sasagutin natin kung bakit si Manalo hindi po sumusunod sa batas ng gobyerno. Pero naalala ko po noong 2016, nung magkagulo ang pamilyang Manalo, isinisigaw po ng mga miyembro na separation of state and religion. Hindi dapat daw pakialaman si Manalo ng gobyerno. Pero ngayon, wala akong nakikita sa mga miyembro niya na nagsisigaw na separation of state and religion. Ibig sabihin, sa nakikita natin, si Manalo pwede siyang makialam sa gobyerno, ang gobyerno hindi pwedeng makialam sa tinatawag na reliyon o sekta, nagiging PP. Mamaya sasagutin po natin yun kung bakit ang mga politiko ay nagiging PP sa mga reliyon. Uunahin muna natin si Manalo. Si Manalo po kasi, hangad niya transparency sa gobyerno. Kaya ko sinasabi kanina, dapat si Manalo, merong karapatan ang gobyerno na punahin siya. O Manalo, kung ang hangad mo ay transparency para sa gobyerno, bakit ikaw hindi mo gawin ang transparency? Bakit hindi ka magdeklara na tinatawag na source of income? Bakit hindi ka magdeklara kung papaano ka kumikita? Bakit hindi ka magdeklara kung anong lifestyle mo? Para makilala ng lahat. Ayaw mo bang mabulgar sa lahat na ikaw ay walang karapatan magtrabaho, nang lilimos lang sa mga miyembro para kumain ka? Ikaw na nang lilimos, nagkakaroon ka ng mga puhunan o kapital. Kaya nakakapagtayo o nakakapag-invest ka, katulad ng eskwelahan, hospital, arena. Sa ngayon, ikaw na nang lilimos. Meron kang eroplano, meron kang bahay sa Cordas Park. Bakit di mo muna hilahad ang sayo? Bakit hindi mo pangunahin na, ibig sabihin, yun ang ibig ko sabihin. Pangunahan mo na magkaroon ng transparency sa iyong sarili. Bago ka magturo sa gobyerno, bago mo turuan ng gobyerno na transparency. Kaya babasahin ko po sa inyo aklat po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Pakinggan po ninyo. Sana ganito po ang gagawin ni Manalo. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit
hindi mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Si Manalo mismo, hindi niya hilalahad kung paano siya nabubuhay o yung tinatawag nilang lifestyle. Hindi niya pwedeng ilantad kung anong source of income niya. Kung tutuusin si Manalo, namamalimos lang sa kanyang mga miyembro. Pero meron po siyang tinatawag na o eroplano. Meron po siyang bahay sa Forbes Park. Ito pong eroplano at saka bahay sa Forbes Park, inililihim po sa mga miyembro. Kaya po nalalantad. Meron po kasing mga vlogger. Ibig sabihin, si Manalo po kasi ngayon, nawawala siya sa pagka-blackout sa media. Nawawala siya sa pagka-blackout sa media. Dati talagang ano man ang gawin ni Manalo, blackout siya sa media. Pero ngayon po, lantaran na pinakikilaman siya ng mga vlogger o yung mga nasa social media. Kaya nalalantad po. Dapat pangunahan ni Manalo o siya mismo magsasabi, ako meron akong eroplano. Namamalimos lang ako sa mga kaanib, sa aking mga alipin o slave. Pero meron po akong eroplano. Nakapark po sa Clark Air Base. Kasi po, hindi pa nagagawa ang airport sa Bukawi. Kaya nangungupahan muna ako sa Clark. Meron akong bahay sa Forbes Park. Dapat ipagmalaki. Ibig sabihin, si Manalo, wala siyang key o wala siyang karapatan na magturo sa gobyerno na transparency. Bakit? Siya mismo Siya mismo hindi po niya ilalahad. Pati ang kanyang mga ministro. Hindi po nila ilalahad na meron po siyang eroplano. Mismong sarili yun, Si Manalo mismo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila pwedeng ilahad na meron pong eroplano si Manalo. Na meron siyang bahay sa Forbes Park. Bakit? Namamalimos ka lang Bakit ka namamalimos? Wala kang karapatan magtrabaho Ang yaman mo Nakakahiya po yun nung sasabihin mo kay Manalo na mamalimos ka lang. Isa pong malaking corruption yan. Kung tutuusin Isang namamalimos, meron pong eroplano. Pagkatapos yung namamalimos na ito na may eroplano, magsasalita siya sa gobyerno, ipanawagan transparency. Nakakahiya po yan kung marunong ang mga tao. Kung matatalino po ang mga tao. Ang nangyari po kasi, anumang maibigan ni Manalo, anuman ang maibigan niya, nagagawa niya, hindi lamang po sa mga miyembro. Si Manalo, hindi lang siya sa mga miyembro niya o sa mga slave niya o sa mga alipin niya nakakapagdikta. Hinangad ni Manalo na magdikta pati sa gobyerno. Hinangad niya. Papaano po nakakapagdikta si Manalo? Sa panahon po kasi ng eleksyon, naglulumuhod po ang mga politiko sa kanya. Naglulumuhod. Bakit? Si Manalo po kasi nakakapagdikta sa kanyang mga slave o alipin. Hindi po pagkakaisa yun. Bakit? Ano bang layunin ni Manalo? Bakit kailangan niyang diktahan ang kanyang mga kaanib? Bakit kailangan pati sa gobyerno kailangan niyang magdikta? Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo. Alam niyo po kung bakit dito ang akala kasi nila, sa panahon po ni Joseph Estrada, nahawakan na niya ang gobyerno. Kaya nga po sila nagpaletrato. Hawak po niya ang gobyerno. Ipinakikilala niya rito sa panahon po ni Joseph Estrada. Si Joseph Estrada po, 2 taon lang napaupo sa gobyerno. Napalitan siya.
ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito po ang gustong gawin kay PBBM o kay Marcos. Dapat sa loob ng 2 taon si Marcos napaalis na. Umabot na po ng 3 taon. Kumbaga, igagaya nila kay Joseph Estrada si Bongbong Marcos. Hindi lang po nangyari. Ngayon, umabot na ng 3 taon. Ayaw na nila na si Bongbong Marcos manatili sa pwesto. Bakit? Bakit? Babasahin ko muna sa inyo. Kaya lagi ko po binabasa ito. Isang pangako sa sambayanang Pilipino. Pangulong Tudling. Dapat po, hindi niya isinasama ang kabuuan ng gobyerno, si Manalo. Isang pangako sa sambayanang Pilipino. Dapat pangako, isang pangako sa iglesia ni Manalo ang dapat nakalagay rito. Ang problema, hindi sinasaklaw. Kasi po, ang lumilitaw na pinaka-reliyon, ang pinaka-reliyon po sa Pilipinas, ang iglesia ni Manalo. Under niya ang gobyerno. Para maintindihan po ninyo. Meron po bang batas na separation of state and religion? Hindi po naniniwala si Manalo doon. Ang naniniwala lang doon ay yung mga nasa gobyerno, kung tawagin mga politiko. Bakit hindi siya naniniwala, si Manalo, sa batas ng gobyerno, separation of state and religion? Meron po kasi siyang ginagawa. Pasinin po ninyo. Isang pangako sa sambayanang Pilipino. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mabanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ay ipinaabot ni kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayanang Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Ito po ang sikreto ni Manalo. Kung bakit nahahawakan niya ang gobyerno. Si Manalo under niya ang gobyerno sa pamagitan po ng mga politiko. Si Manalo po ba, naniniwala ba siya sa separation of state and religion? Hindi po. Naniniwala, dapat ipakilala po ng mga opisyal ng gobyerno na separation of state and religion. Wala silang dapat pipirmahan kay Manalo. Kaya dito ko po nakikita na ang mga politiko pipi sa iglesia ni Manalo. Bakit? Meron po silang pinipirmahan. Kaya si Manalo under po niya ang gobyerno. Marami na akong natuturuan yan. Nagtataka sila kung bakit, kung papaano. Hindi sila makakibok kay Manalo. Bakit? Karamihan po ng mga politiko, dinidiyos nila si Manalo. Bakit? Meron kasi silang personal interest. Kailangan nilang manalo. Kahit na mali yung ginagawa ni Manalo, hindi nila papansinin. Kaya dito po, kung lalaban ka kay Manalo, ang magiging kalaban mo, gobyerno. Kaya hindi po naintindihan ng karamihan ng lahat. Dahil ang mga politiko po kasi pipi. Mula kay Bongbong Marcos pababa, pipi. Sa iglesia ni Manalo.
Kaya kung kaya bakit ko nasasabing pipi ang mga politiko kay Manalo? Dahil wala akong nakikitang nagsasalita sa mga politiko. O Manalo, ang gusto mo pala transparency. Bakit hindi ka magdeklara ng source of income? Bakit hindi ka magdeklara ng lifestyle mo? Kung paano ka nabubuhay. Wala ka na bang umihina ba yung panglilimos mo? Umihina na ba yung panglilimos mo? Umihina ba yung pamumuhunan mo? Maganda bang pagkakakitaan ng rally? Baka sa ngayon maganda ng pagkakakitaan ng rally. Isasakripisyo mo ang mga kaanib mo, hindi mo pagtatrabahuin sa loob ng 3 araw. Alam niyo po kung nasa abroad kayo, yung 1 araw napakahalaga. 1 oras lang napakahalaga na. Yung 3 araw pa. Hindi ka nagbabayad ng tax. Namumuhunan ka, hindi ka nagbabayad ng tax. Bakit di mo ilahan? Yung pagiging, kaya po nasasabi na si Manalo, wala po kasing karapatan magtrabaho pati ang kanyang mga ministro. Kumbaga, umaasa lang sila sa mga limos ng mga kaanib. Kaya sobra-sobra po yung limos nagagamit nilang puhunan o kapital. Kaya si Manalo mismo sa pamamagitan po ng limos, nakakabili po siya ng eroplano, bahay sa Forbes Park, magagandang opisina. Ito bang si Manalo may karapatan ba siyang magdikta ng transparency sa gobyerno? Hindi, wala siyang kay. Kapag ka pinansin, wala po kasing mga politikong nakikita. Dahil under ni Manalo. Dapat sa ngayon, kung hangad nila na pababain si Marcos, dapat si Marcos habang nasa pwesto siya, magsalita siya laban kay Manalo. O magsalita siya kay Manalo. Wala akong nakikita Alam niyo po kasi po hindi naintindihan ng iba. Kung tutuusin si Manalo po, napahiya na siya noong January 13. Meron mas maganda po pakinggan ninyo ang sinabi ni Zabala. Kung anong nangyari noong January 13. Si Zabala po ay isang tagapagsalita ni Manalo. Pakinggan po ninyo kung anong sinabi ng tagapagsalita ni Manalo na si Edwil Zabala. Dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa. Alam niyo po si Edwil Zabala sinungaling. Hindi po kapayapaan ang hangad nila noong January 13. Ang hangad po nila, si Sara hindi po ma-impeach. Hindi po, yun po ang hangad nila, kaya nagkaroon po sila ng rally. Ibig sabihin, si Manalo sa pamamagitan po ni Edwil Zabala, ay nagsinungaling sila sa kanilang mga miyembro. Hindi po peace, hindi po pangkapayapaan. Hindi po pangkapayapaan. Kundi para hindi po ma-impeach si Sara. Tuloy po natin. At unahin asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbang. Alam niyo po, sino po yung sinabi po ni Edwil Zabala, unahin ng mamamayan. Yung problema ng mamamayan. Sila po ang magnanakaw sa pamagitan po ng pamamalimos Sila po ang nakakapagpahirap Bakit? Walang karapatan magtrabaho, may aeroplano
Ikaw baga naman wala kang karapatan Kasi po nangyayari sa atin, sa isang baryo o isang bayan, marami po kasing mga chismoso o chismosa. Marami pong marites kung tawagin. Sa nangyayari po, pagka mo meron pong yumayaman sa isang baryo, nakakapagtayo ng bahay, nakatitig lahat ng tao. Nakatitig Pinag-uusapan, paano ba nakakapagtayo yan ng bahay? Tinatanong, ayan, ang anak nila. Meron ng Japayuki, kung tawagin. Nagiging issue yan. Merong Japayuki. Kasi po, yung mga chismoso, ganun Meron pong Japayuki, kaya nakakapagtayo yan ng bahay. Bakit nakakapagtayo yan ng bahay? Nagtitinda yan ng droga. User. Ganun. Ganun ang... bakit? Ang hanap buhay niyan magsusugal. Kumbaga, ang mga marites, pinag-uusapan nila. Pero ang mga marites, hindi na pagtutuunan ng mga pansin. Paano po ba yumayaman si Manalo? Wala namang karapatan magtrabaho. Hindi po nangyayari yan. Ang mga marites takot kay Manalo at sa kanyang mga ministro. Tulad niyan, kala mo nagmamalasakit si Manalo. Hindi po. Sa tingin ko, humihina po yung pamamalimos nila. Tuloy po natin ang si Edwin Zabala. Banging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ito na. Yung panawagan ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jack. Napahiya po sila noong January 13. Dahil ang totoong motibo ni Manalo sa pamagitan ni Edwin Zabala para hindi po ma-impeach si Sara. May gitna pong 200 ang pumirma. Ibig sabihin, ang motibo talaga, wag ma-impeach si Sara, hindi po nila sinabi sa mga membro. Nakapagpalabas po sila ng may gitna 1 milyon. O ibig sabihin, nagparali sila noong January 13 sa Luneta. Ang paniniwala nila, peace. Kaya ang mga membro nadaya. Ibig sabihin, si Manalo, sinungaling. Sino pong dinidiyos ng mga sinungaling? Ganito po ang ating matutunghayan sa 8:44, aklat po ng 1. Pakinggan po ninyo kung sinong dinidiyos ni Manalo. Ang diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya, yon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ng katotohanan, di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino pong dinidiyos ni Manalo kung bakit ayaw niyang magsalita ng totoo sa kanyang mga membro? Ang diablo. Wala pong alinlangan. Ngayon po, dahil napahiya na sila noong January 13, muli nilang uulitin ang panawagan nila transparency. Dapat pangunahan muna ni Manalo. Kaya lang ako, nakikita ko kasi sa mga politiko, walang nagsasalita. Pipi sila kay Manalo. Bakit? Ako kaya, nung makausap ko yung isang naging Vice President ng Pilipinas, ang kahilingan ko lang simple lang. Simple lang. Kung hindi malagyan ng tax ang mga business activities ni Manalo o ng iba't ibang reliyon, magdeklara lang ng source of income. Halimbawa si Manalo, magdeklara lang siya ng source of income.
at saka yung lifestyle ni Manalo, sino pong gagawa niya? Dapat po ang may obligasyon yan ang mga politiko o yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Pero sinong politikong magsasalita kung hawak ni Manalo ang mga politiko? Kaya nung sabihan po ako ng naging vice president na ito na kahit anong sama ni Manalo, hindi namin siya pwedeng kalabanin. Kaya ako tamad ako makipag-usap sa mga politiko. Tamad ako makipag-usap. Bakit? Kasi po yung personal interest ng mga politiko na gusto nilang manalo, gusto nilang manungkulan. Ang totoo niyan kasi po hindi naintindihan ng iba. Mawala man po ang korupsyon o magkaroon man ng transparency sa gobyerno, mangyari man yung sinasabi ni Manalo na transparency, mawala man ang korupsyon. Hindi po uunlad ang isang bansa. Bakit? Si Manalo walang karapatan magtrabaho. Walang karapatan magtrabaho. Pinararami niya yung mga walang karapatan magtrabaho kung tawagin mga ministro, mga pastor. Yan. Mga walang karapatan magtrabaho. Yumayaman. Sino pong nagpapayaman sa mga, yung naghihirap na mga slave o mga alipin nila? Ito ang tinatawag nilang mga miyembro. Kaya si Manalo, hindi niya pwedeng ipagyabang na meron siyang eroplano. Pati yung mga miyembro, hindi nila pwedeng ipagyabang na si Manalo may eroplano. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. May eroplano. Namamalimos ka lang, may eroplano ka. Sino naglalantad na may eroplano? Nasa labas. Nakakaya po kasi na namamalimos ka lang. Dapat po ang mga marites o kaya yung mga nasa gobyerno o Manalo, namamalimos ka lang Dapat sabihan sila ng ganon. Namamalimos ka lang may bahay ka sa Forbes Park Pagkatapos hangad mo, transparency. Mangyari man yung sinasabi ni Manalo na transparency. Kasi po, maraming hindi nakakaalam nito Ang babasahin ko po sa inyo, Mateo. Kung bakit naghihirap ang mga kaanib o yung mga miyembro ng isang reliyon katulad sa Iglesia ni Manalo. Kasi po ang pinayayaman ng mga miyembro, ang reliyon. Ang reliyon, ang pinayayaman nila. Sino pong magtatamasa ng yaman ng reliyon? Yung pong mga walang karapatan magtrabaho. Kasi po dinadala nila ang yaman nila sa reliyon. Dapat ito ang makontrol ng mga politiko. Paano nila makokontrol ang mga reliyon o mga sekta katulad ni Manalo? Dapat magdeklara sila ng source of income ang bawat reliyon. Nananatili ba ang source of income ninyo voluntary contribution? Hindi ba kayo namumuhunan? Wala ba kayong ini-invest para kumita ng bayad? Dapat ganun nangyayari po kasi sa mga politiko, pipi. Kaya nakakatakot pong kalabanin si Manalo sa Pilipinas ng lantaran. Dahil hawak niya ang gobyerno. Babasahin ko sa inyo kung bakit naghihirap ang mga kaanib o mga miyembro ng bawat reliyon. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Ang nagtuturo dito ay si Kristo. Huwag mag-impok ng kayamanan. Itinuturo nila sa mga miyembro. Pagka sinabi po kasing huwag, utos, inuutusan nila ang mga miyembro. Pagkatapos, ang mga tagapagturo, hindi naniniwala sa yung mga sumasakay o nagtuturo dito na huwag mag-impok ng kayamanan, hindi po naniniwala yung mga tagapagturo. Halimbawa, si Manalo.
Hindi po siya naniniwala sa utos na ito. Bakit? Bibigyan niya ng libreto. Kung tawagin nila Blobok ang mga miyembro, o mag-ipon po kayo ng kayamanan, ng pera, para sa tipon sa construction. Ibig sabihin, ang mga miyembro, hindi po nila pinapayagan. O inuutusan nila na huwag mag-impok ng kayamanan. Bakit? Hangad po kasi nila, makuha yung, imbes na mag-iimpok ng personal ang mga kaanib, mag-iimpok po sila sa reliyon, sa sekta. Kaya yumayaman yung sekta. Dahil ang hangad po ng mga tagapagturo, katulad ni Manalo, ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Pansinin po ninyo. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan, matagal ng handahang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ibig sabihin, hangad po nila na magkaroon po ng kayamanan. Wala naman po silang karapatan magtrabaho. Naka-aeroplano. Wala pong karapatan magtrabaho. Isang malaking korupsyon po yan. Isang malaking pandaraya. Sino magtatamasa? Di ba sana kung nagkaroon siya ng aeroplano? O mga kapatid, pwede na kayong sumakay. Sa ngayon, lumulubog ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng baha. Kung sa panahon po ni Noe, inutusan ng Diyos si Noe na magkaroon ng barka. Baka ngayon, utos kay Manalo, Manalo. Dahil lumulubog ngayon ng Pilipinas sa pamamagitan ng baha, nagagawa ng korupsyon. Bumili ka ng aeroplano, 2. Yan po ang nangyayari. Hindi po kasi napapansin ng karamihan. Kahit mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi po uunlad. Dahil ang mga tao, kaanib sila ng iba't ibang reliyon o sekta. Katulad ng kay Manalo. Dinadala nila ang kanilang yaman sa reliyon. Ang pinayayaman ng mga tao rin. Kaya ngayon, dapat ang mga opisyal ng gobyerno may obligasyon. Dapat umangat ang gobyerno. Ma-under niya. Kung tutuusin pagdating sa batas ng Biblia, dapat si Manalo nagpapasakop sa gobyerno. Hindi po. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 2. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan, sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos. Ulitin ko po, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamalaan. Si Manalo ba, dapat ba siyang magpasakop? Nagwawala siya. Bakit? Hindi po siya napagbigyan. Hindi siya binigyan ng candy. Si Manalo ba nagpapasakop? Hindi. Si Manalo po, sinasakop niya ang gobyerno. Ibig sabihin, si Manalo, lumalabag siya sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Hindi po siya nagpapasakop. Tinatanong naman tayo, si Manalo pa, pwede bang mag-rally? Si Manalo naman nagtatago Magpaparali siya sa kanyang mga islib o alipin Hindi naman siya. Kumbaga, nagkukuman lang siya. Hindi naman siya pwedeng maging modelo sa kanyang mga membro. Mag-rally ta! Teka muna mag-rally ta? Hindi magtatago ako Kayo, lumabas kayo. Ano man ang mangyari sa inyo, wala akong pakialam. Ganun ang ginagawa ni Manalo. Wala naman siyang pakialam sa mga membro Alam niyo po, si Manalo kasi, kung titingnan at susuriin natin, si Manalo po negosyante. Hindi po siya ministro. Negosyante si Manalo. Kailangan niya ang proteksyon
Walang pagkakaiba po yan sa mga nagtitinda ng droga o yung mga pusher. Ang mga yan, ang mga drug lord kung tawagin, kung walang magbibigay ng protection sa mga yan, hindi po yan yayaman, hindi po uulad ng mga drug lord na kung tawagin. Kaya lang, ang kaibahan kay Manalo, doon sa mga drug lord, o sa mga waiting lord, o sa mga gambling lord. Ang mga gambling lord tsaka drug lord, nagbibigay sila ng protection money sa mga nasa gobyerno. Si Manalo siya binibigyan sa panahon po ng eleksyon. Paano siya nabibigyan? Sumasamba po Pumupunta po dun sa mga pagtitipon ang mga politiko. Yung bang mga politiko, hindi ba nagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Kayo po. Pagka dumalo yung mga politiko, halimbawa si Manalo, pupunta siya sa isang lugar. Alam niyo po kung, kasi dati ako sa iglesia ni Manalo. Si Manalo, pagka si Eduardo Manalo, dati si Peranyo Pero nung makita ko si Eduardo Manalo sa Tarlac, kasama niya si Benvenido si Santiago, pumunta ng Tarlac. Alam niyo po kung sino po yung nasa unang o pangalawa o pangatlong upuan? Mga politiko. Sa harap. Pero hindi po nila inilalabas yan. Kaya dyan mo makikita, noong panahon na yon na ang gobernador ng Tarlac ay si Tingting Cojuangco. Lahat. Ini-invite po nila yung mga politiko. Silang nasa unang. Ibig sabihin, pagka nagkaroon ba ng abulo yan O ibig sabihin, nagkaroon ng paglilit mo ng abuloy sa panahon ng pagsamba kung ang mga politiko, hindi ba sila nagbibigay? Kasi po, mahirap kasing patunayan na nagbabayad ng mga politiko kasi wala tayong ebidensya. Mahirap patunayan. Halimbawa, marami kasing nanonood sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo sa atin. Baka titirahin tayo sa ganun. Hahanapan tayo ng ebidensya. Kaya ako nagtatanong, sa panahon na si Manalo pumunta sa isang lugar, halimbawa Tarlac, naroon ang mga politiko. Mangangasiwa siya sa tinatawag na pagsamba o pagtitipon. Hindi ba ang mga politikong tumugon, hindi ba sila nagbibigay ng abuloy? Kayo, tinatanong ko kayo. Sila ang unang-unang nakaupo sa mga upuan. Hindi nagiging issue yan. Hindi ba sila nagbibigay ng abuloy? Babasahin ko po sa inyo, mas maganda itong 13 hanggang 2. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Alam na natin, nakita natin na si Manalo hindi po nagpapasakop sa gobyerno. Gusto niya sakupin niya. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ng sino mang lumalaban. Kaya si Manalo po noong January 13, dahil hindi naman niya hangad ang peace o kapayapaan. Ang hangad niya, huwag ma-impeach si Sara. Kaya inaamin naman ni Sabala na hindi sila pinakinggan. Napahiya sila. Ang babasahin ko sa inyo, Oseas, kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Pansinin po ninyo siya, 4. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Kaya napahiya sila. Marami po kami. Kahit saan meron kami. Nakita nyo, 1.4 million. Napahiya sila. Mas maganda, pasinin po ninyo ang sinabi ni Sabala. Ito po. Hidwaan.
Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot Eto na. ay yung panawagan yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kaya napahiya sila. Uulitin ko pong babasahin ito ha. Dahil hindi naman po kasi si Manalo, hindi naman po siya nagsasalita ng totoo. Hindi po siya nagsalita ng totoo noong January 13. Sinungaling po si Manalo sa pamagitan ni Edwil Sabana. Ang hangad po nila noong January 13 ay wag ma-impeach si Sara. Na-impeach. Pumirma po ang mahigit na 200 na congressman. Kumbaga, tinatakot nila ang gobyerno kung anong gusto nila. Ibig sabihin, si Manalo ayaw niyang ilantad na siya ay makasara. Ayaw niyang ilantad. Pinipilit niya na iligaw ang tao. Ginagamit niya ang kanyang mga alipin o slave. Kaya napahiya sila. Uulitin ko lang pong babasahin. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kalwalhatian. Gustong-gusto pong marinig ng mga kaanib. Kaya po ang mga kaanib, lagi ko pong sinasabi o binubukang bibig. Mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Maging mabuti man, magkaroon man ng transparency sa panig ng gobyerno, hindi po uunlad ang gobyerno katulad ng Pilipinas. Bakit? Ang mga tao po dinadala sa reliyon ang kanilang yaman. Ang pinayayaman po ng mga tao, reliyon. Sino pong nagtatamasa ng yaman ng reliyon? Yung pong mga walang karapatan magtrabaho. Kung tawagin nila yung mga pastor, mga ministro. Ano pong lifestyle nila? Naka-aeroplano. Nakabahay po sa Forbes Park. Sino? Si Manalo. Isang namamalimos, naka-aeroplano. Isang namamalimos, may bahay sa Forbes Park. Yan po ang hangad ng mga slave o mga alipin. Pero hindi po nila ipinagmamalaki na meron pong eroplano ang kanilang tagapangasiwa, tagapangahala. Nakakahiya po kasi. Bakit? Namamalimos ka lang, naka-aeroplano ka. Pagkatapos naghahanap ka ng transparency sa gobyerno. Alam niyo po, kaya si Manalo po ang totoo. Pagka nagpadoktrina kayo sa iglesia ni Manalo, kaya bakit kailangan magdeklara ng source of income si Manalo? Si Manalo po kasi gumawa ng doktrina. Nananatili po ang source of income niya, voluntary contribution. Pandoktrina 19. Ito po yung doktrina, pandoktrina. Dala-dala ng mga ministro. Kaya ang mga ministro, hindi po nila pwedeng ideklara o magsabi, ang aming pong reliyon, namumuhunan na. Gamit ang voluntary contribution. Nagtatayo po kami ng mga eskwelahan, hospital sa bawat probinsya. Para yung mga kaanib namin mayroong ibabayad. Paano po yung walang ibabayad? Wala po kaming pakialam sa mga walang ibabayad. Ang pinakikialaman po namin yung mga may ibabayad. Sa aming mga investment na katulad po ng eskwela and hospital, ito po ay non-sectarian. Sa mga Katoliko, ini-invite po namin. Kasi kami po, hindi lamang po sa aming reliyon o sa aming mga slave o alipin, gusto namin, hindi po sa kanila lamang kami kikita. Kasi po ang aming reliyon, kinakailangan pong kumita sa iba't ibang reliyon, kaya non-sectarian po. Non-sectarian ang deklarasyon. Katulad po ng arena, deklarasyon. Pero ito pong pamumuhunan, hindi po nila idideklara. Ang palalabasin nila, voluntary contribution lamang ang kanilang kinikita. Ibig sabihin, sinungaling talaga.
Kaya kailangan po nilang hawakan ng gobyerno sa panahon po ng eleksyon. Si Manalo po, kung tawagin ng iba, black voting. Yun po ay pagdidikta. Pagdidikta sa kanyang mga kaanib. Bakit kailangan diktahan niyang gobyerno? Si Manalo po naghahanap ng proteksyon sa mga opisyal ng gobyerno para hindi siya pakialaman. Siya lang ang may karapatan na makialam, si Manalo, sa gobyerno. Pagka si Manalo nawala ang proteksyon niya sa mga opisyal ng gobyerno, pwede po tayo lumantad sa Pilipinas. Pwede tayo lumantad. Kaya nakakatakot po. Alam niyo po kung bakit si Manalo sa panahon po ng eleksyon, marami siyang kahilingan. Kaya napapupwesto ang kanyang mga miyembro sa bawat ahensya ng gobyerno. Napapaupo sa bawat ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, nagpapasok na siya ng miyembro niya sa politika katulad ni Marcoleta. Si Marcoleta, nakikita naman natin. At ginagamit ni Marcoleta yung pag-aari ni Manalo na Net 25 para magsinungaling sa tao. Lalo na ngayon, yung SALN niya, tinitira na siya. Bukas makaluwa, baka ang karamihan po ng mga iimbestigahan ay mga miyembro po ni Manalo. Baka maraming tatamaan, mga miyembro ni Manalo. Kaya si Manalo, gumagawa siya ng mga pamamaraan para mapaalis niya sa pwesto si PBBM. Dahil si PBBM, nagwawala si Manalo kasi, ayaw bigyan ni PBBM ng candy si Manalo. Nagwawala eh. Bakit? Parang bata eh. Ang totoo po niyan, si Manalo naghahanap lang siya ng proteksyon sa gobyerno. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga drug lord, mga gambling lord, nakakagala, dahil nagbibigay sila ng proteksyon o money protection sa mga politiko, sa mga tinatawag na mga alagad ng batas. Pero si Manalo siyang bibigyan. Magkaiba po yun. Magkaiba. Ito po yung tinatawag nilang praise the Lord kung tawagin. Kaya naghahangad si Manalo na transparency sa gobyerno. Dapat siya muna ang magdeklara ng source of income. Kung papaano niya pinaiikot ang voluntary contribution o yung mga bigay na limos ng mga kaanib. Si Manalo naglilimos lang, naka-aeroplano, nakabahay sa Forbes Park. Inuulit ko po, walang karapatan si Manalo sa gobyerno. Hindi tama yung panawagan niya dahil siya mismo hindi niya ginagawa ang transparency. Sana naunawan at naintindihan po ninyo. Kaya wala po akong tiwala sa mga politiko o namumulitiko. Kasi po may mga personal interest kasi mga yan. Meron pala akong sasabihin. Kasi po, sa ngayon po kasi, maraming nagyayabang na mga iglesia ni Manalo. Noong una. Ngayon, nagyayabang sila. Sa kanilang pagyayabang, sila daw ang nagpanalo sa mga politiko. Sino bang corrupt sa ngayon? Mga politiko. Sino nagpanalo sa mga corrupt? Kayo, tinatanong ko kayo. Sino pong nagpanalo sa mga corrupt? Ngayon po, bakit? Meron po kasi nagtanong bakit kami lang? Kayo po ang nagyayabang Pero sa social media po, hindi po nila, kasi po tinuturo po ng mga politiko sa ngayon meron pong isang politiko na nangangampanya na dapat daw
matuto na silang pumili ng mga politiko. Sa ngayon lang, meron pong nangangampanyang ganyan. Paano mo matuturuan si Manalo? Nakakapagdikta siya sa 2.8 million. Tuturuan mo ba si Manalo na, huwag kang mag-survey. Huwag mong diktahan ang mga kaanib mo. Takot ka rin sa kay Manalo Sino pong politikong hindi natatakot kay Manalo? Tinatanong ko kayo. Kaya marami pong kawawang mga tao. Dapat muna, kaya mo bang magsalita? Kung tutuusin, hindi naman masama yung ingan mo ng source of income si Manalo Tama lang na dahil under mo sila Kaya lang nangyayari, under kanya. Dapat magdeklara sila ng source of income. Baka pagkat pinansin po ninyo, ang lahat ng reliyon na nagnenegosyo, hindi po nagbabayad ng tax sa gobyerno. Lahat. Hindi po nagbabayad ng tax. Kasi po international law yan. Yan po ang ginagaya ni Manalo. Yan pong ginagawa ni Manalo, hindi na po isang bagong bagay yan na paikutin ni Manalo sa kanyang mga kamay ang mga politiko. Hindi na po bagong bagay yan. Pagka pinansin po ninyo at naging bihasa po kayo sa Biblia, si Manalo po ay isang masamang babae. Isang masamang babae. Babasahin ko sa inyo ang Apocalypse 18. Pasinin po ninyo. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguo ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal, at kulungan ng bawat karumaldumal, at kasuklam-suklam ng mga ibon, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiyapid, ay naguo ang lahat ng mga bansa at mga hari sa lupa. At nangakiyapid sa kanya. At ang mga ngalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalaywan. Ang totoo po niyan, si Manalo nakikiyapid talaga siya. Kaya pinapipirma niya. Para hindi po makawala ang mga politiko sa kanya. Inander niya ang mga politiko sa magitan po ng pagpipirma. Pero ngayon, nilalaro siya ni Bongbong Marcos. Kaya galit na galit si Manalo. Nilalaro siya. Sana ang panawagan ko lang kay Bongbong Marcos, maging matalino ka. Maging matalino ka. Panawagan ko kay Bongbong Marcos. Baka ito na po yung udyat na si Manalo, makikilala siya. Baka ito na ang panahon na si Manalo namamalimos lang naka-aeroplano. Ito na po yung panahon, namamalimos lang nakabahay sa Forbes Park. Pinaghihirap niya ang kanyang mga kaanib. May karapatan ba siyang manawagan ng transparency? Wala po. Pero nakalampas na si Bongbong Marcos ng 2 taon. Lumampas na sa 3 taon. Ako po, wala po akong tiwala sa mga politiko kahit na sino. Dahil dun sa mga pamamaraan na ginagawa ni Manalo, na saklawin ang gobyerno. Ilagay ang mga tao niya sa bawat ahensya ng gobyerno para magamit. Pagkatapos nag-iisa ako, kaya yun ang hinihingi ko sa Diyos. Paano ako lalantad sa Pilipinas sa ganito? Yun ang kahilingan ko sa Diyos. Gusto kong lumantad sa Pilipinas na nagtuturo. Nawa sana naunawaan po ninyo ang aking pagtuturo. Wala pong K,
o walang karapatan si Manalo na magsabi sa gobyerno ng transparency. Dahil siya mismo, hindi po siya naglalahad ng source of income ng totoo. Pati ang kanyang mga ministro. Ayaw po nilang ilahad na yung namamalimos may eroplano. Kaya mawala man po yung corruption sa panig ng gobyerno, hindi po uulad ang isang bansa. Dahil ang mga tao dinadala sa reliyon ang kanilang yaman. Ang pinayayaman ng mga tao, ang mga sekta o mga reliyon. Bakit? Kasi po tinuturuan nilang huwag mag-ipon. Nag-iipon po ang kanilang reliyon. Kinatakot nila ang mga miyembro nila na malapit ng araw ng paghuhukom. Papaano po yung pag-aari ni Manalo? Hindi ba masusunog sa araw ng paghuhukom? Hindi po nila itinuturo. Narito na po ang mga inipon natin na ipasusunog sa araw ng paghuhukom katulad po nitong eroplano, bahay sa Forbes Park, mga opisina, mga kapilya na ipasusunog natin sa araw ng paghuhukom. May malaking investment yan kay Manalo. Kumbaga si Manalo nag-ipon siya ng kayaman dito sa lupa. Nawa sana ang mga politiko, magkaroon po ng mga politiko na ma-under nila ang mga sekta ng reliyon. Ito po yung hinahanap ko. Ma-under nila ang mga sekta ng reliyon. Huwag yung personal interest. Kung hanghangad mo ay pag-unlad. Kaya bawat reliyon dapat magdeklara ng source of income. Para makita kung paano sila kumikita. At kung anong ginagamit nilang puhunan o kapital. At kung sino nagtatamasa. At kung sino yung mga pinag-iirap nila. Ito po ang aking paksang naipaksa sa inyo. Marami pong salamat sa inyong lahat.